First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources claiming to possess copies of the supposed Cabral files. Ombudsman, ilang beses na umanong inalok ng kopya ng kontrobersyal na Cabral files. CPU ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, isa sa ilalim sa Digital Forensic Examination. Makikita niyo po na may mga vegetations ng konti, pero as the result of the 3D scanning, mga 0.2 meters lang ang kanyang layo doon sa base of the ravine. So talagang hindi siya tumalon or talagang nagpadausdos lang talaga siya. Resulta ng forensic examination ng Philippine National Police sa nasawing si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral inilabas na. Bicameral report para sa 2026 General Appropriations Bill niratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Presyo ng pabotok at pailaw sa Bukawi, Bulacan. Halos dumoble na ilang araw bago ang pagpapalit ng taon. Ikatlong yugto ng Wish State Love Tales Provincial Tour. Mainit na tinangkilik ng mga wisher sa Pangasinan. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Inilabas na ng Philippine National Police Forensic Group ang resulta ng kanilang investigasyon sa pagkamatay ng dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Undersecretary Catalina Cabral. Batay sa resulta nito, hindi itinulak o tumalon sa bangin ang dating opisyal kung hindi nagpadausdos ito pababa. Ito ang balita ni Ryan Nahalale. Makikita niyo po na may mga vegetations ng konti, pero as the result of the 3D scanning, mga 0.2 meters lang ang kanyang layo doon sa base of the ravine. So talagang hindi siya tumalon or talagang nagpadausdos lang talaga siya. Isinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na may tumulak o kusang tumalon sa bangin. Sa Cannon Road ang dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Batay ito sa opisyal na resulta ng investigasyon ng Forensic Group, kabilang ang mga technical analysis at documented evidence mula sa 6 na medical legal divisions. Gumamit din ang mga otoridad ng 3D scanning technology upang muling buuin ang lugar na pinangyarihan ng insidente. Ayon sa PNP, may malaking bato na matatagpuan humigit kumulang 1 metro mula sa lugar kung saan bumagsak ang katawan ng biktima. Kung may tumulak o kung tumalon si Cabral, posibleng doon bumagsak ang kanyang katawan. At it reflects with the abrasions na nakita sa kamay at saka sa likod, na may sinabitan pa siya ng konti bago siya tuloy-tuloy na nahulog doon sa ravine. Kung titingnan niyo po, ito po ay napakalaking bato po nito. It's around from the base of the ravine, it's around 3 meters dito, 1 meter doon. So kung itinulak, sasampa talaga siya dyan. Naunang bumagsak ang paa ng kalihim kaya't nagkaroon siya ng fracture sa kaliwang sakong. Nabali rin ang 2 buto sa ibabang bahagi ng kaliwang binti. At dahil sa tindi ng impact, na-dislocate ang balakang ng biktima. And also the dislocation of the hip joint, wherein the burst comminuted fracture of the femur, in where the head of the femur, yung ulo ng femur, at saka yung hip joint, yung butas niya, ay lumagpas pa po ang head ng femur doon sa acetabulum. That is because of the vertical kinetic energy during the impact ng paa ni Yusek Cabral. Batay sa resulta ng otopsiya, blunt traumatic injury sa ulo, katawan,
kaliwang kamay at lower extremities na dulot ng pagkahulog mula sa mataas na lugar ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Yung contusions at abrasions po doon sa kamay niya at saka yung sa likod ng katawang bahagi, kaliwang bahagi, ay nagkaroon po ng vertical pattern of abrasions or gasgas. Nagkaroon din po ng subdural hemorrhage doon po sa brain because of the vertical or the longitudinal axis impact during po sa paglapag niya po doon sa kinalapagan niya. Tinatayang may taas na katumbas ng 6 hanggang 9 na palapag ang bangin na kinahulugan ng opisyal. Batay sa post-mortem examination, nangyari ang insidente sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon noong December 18. Wala ring nakitang iba pang sakit o malubhang karamdaman ang mga otoridad sa dating opisyal. Gayunman, lumabas sa toxicology examination na nagpositibo siya sa antidepressant drug. Ayon sa PNP, ang naturang antidepressant ay kabilang sa mga regulated drugs o mga gamot na mahigpit na kinokontrol at iniinom lamang sa ilalim ng reseta ng doktor na may special license o S2 license dahil sa posibleng masasamang side effect nito. Kasi isa sa mga primary actions po ng serotonin reuptake na to, na antipsychotic drugs or antidepressant drug, is pinapakalma po niya yung tao. So, parang mas madaling magkaroon ng decision making. Usually, nagkakaroon nga ito sila ng suicidal behavior. No? That's why isa ito sa mga tinitingnan, minomonitor ng ating mga doktor na may S2. That's why it is a regulated drug. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumbinsido si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang foul play sa pagkamatay ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ito anya ay batay sa kanyang perspektibo bilang dating hepe ng pambansang pulisya at bilang investigador. Isang bagay anya ang kanyang tiyak na nalalaman. Ang Cannon Road ay isa sa mga malalaking proyekto na hawak ni Cabral. Ito ang balita ni Grace Doc Tolero. Personally, I'm convinced na talagang walang foul play. At kung yung pinagdududahan naman kung talagang si Miss Cabral nga talaga yun, wala rin akong kaduda-duda na talagang si Yusek Cabral yun. Nanindigan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang indikasyon ng krimen sa pagkasawi ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Wala rin aniyang dapat pagdudahan sa pagkakakilanlan ng natagpo ang labi sa bangin sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Ayon sa alkalde, may mga senyales sa nangyari na hindi na dapat bigyan pa ng ibang kulay o gawin pang dahilan ng mga espekulasyon. Definitely, meron siyang all indicators ang nagpapatunay na may plano siya. Tulad nung pag-recover ng 13-inch knife doon sa loob ng bag niya na was subject of a search warrant. Anong ginagawa ng 13-inch knife, kutsilyo doon sa loob ng bag? Yung knife na yun, hindi naman parte yun ng mga utensils ng hotel. Di ba? Tapos may mga depression drugs siya or anti-depression drugs. Hindi matiyak ng alkalde kung anong kaugnayan ng Cannon Road sa ginawa ni Cabral. Subalit ang Cannon Road Rock Netting Project ay isa sa malalaking proyekto ng DPWH sa probinsya na may personal na kaalaman si Cabral. Alam mo, sa Cannon Road, 19 billion pesos ang ginawang rock netting projects dyan. Anomalyang rock netting projects dyan sa Cannon Road. Hindi ko lang alam kung may relationship ito dun sa one o related ito sa pagpaplano niyang pagpapakamatay dun. Ayon kay Mayor Magalong, may contractor din umano na umamin sa kanya na malaking bahagi ng proyekto ay hindi pasok sa tamang kalidad at lahat ng materyales, iisa lang ang supplier. Sabi nga mismo nung contractor dyan sa akin, sabi niya, sir, ako, sasabihin ko sir sa'yo, 90% dyan, substandard. Siya na mismo umamin sa akin, ha? Sir, isa lang ang supplier niyan, ng mga materials dyan, sabi niya.
Dagdag pa ni Magalong bilang dating planning officer ng proyekto, tiyak aniya na alam ni Yusek Cabral ang galaw ng pondo at ang mga detalye ng plano para sa nasabing rock netting project. Ngunit paglilinaw ng alkalde, hindi niya direktang iniuugnay ang Cannon Road issue sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Hindi ko lang alam kung is it related to the anomaly dyan sa Cannon Road. Hindi ko rin alam. But definitely ako, kung tatanungin ako, alam niya kung ano yung mga kalokohan dyan sa Cannon Road because she was the planning officer. And she's very much aware do sa budget na inubos dyan sa loob ng Cannon Road. Sa huli, mahalaga pa rin aniya na matapos ng mga otoridad ang kanilang investigasyon. Hayaan na rin aniya ang mga kinaukulang ahensya na mag-imbestiga sa mga anomalya ng proyekto. Grace Doc Tolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ngayong araw ng Office of the Ombudsman na hawak na nila ang Central Processing Unit o CPU ng computer na pagmamayari na yumao si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon sa Ombudsman, isa sa ilalim ito sa Digital Forensic Examination. Ito ang balita ni Jed Neresina. First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources claiming to possess copies of the supposed Cabral files. Mahalagang maberipika ang kredibilidad ng umaangking may hawak ng tinatawag na Cabral files. Sa pahayag ni Assistant Ombudsman at Spokesperson Attorney Miko Clavano ngayong araw, nakatanggap umano sila ng impormasyon mula sa iba't ibang sources na nagsasabing hawak din nila ang kopya ng mga dokumentong bahagi ng Cabral files. Ngunit ayon kay Attorney Clavano, kailangang maging maingat sa pagkilala ng ganitong mga impormasyon. Paliwanag ng opisyal, mas may bigat at halaga bilang ebidensya ang mga dokumentong direktang nanggaling sa mga ahensya o individual na orihinal na may-ari at kontrol sa mga nasabing dokumento. The best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control and even authorship of the computers, the storage devices, and the files themselves. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Dagdag niya, ang soft copy sa format na Word o Excel na hawak ng third parties ay madaling manipulahin at kulang sa kredibilidad bilang ebidensya. Kaugnay nito, kinumpirma ngayong araw ng Office of the Ombudsman na hawak na nila ang Central Processing Unit o CPU ng computer na pagmamayari ng yumaong si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. At present, the Central Processing Unit or the CPU is now secured, sealed, and under the custody of the Office of the Ombudsman. And the office considers this a critical development as it allows the investigation to proceed on the basis of an original digital piece of evidence. Ayon sa tagapagsalita ng Ombudsman, magsasagawa sila ng digital forensic examination sa nasabing CPU kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. The office is preparing to conduct a digital forensic examination of the CPU of the former USEC. And this will be done transparently and in coordination with the Commission on Audit, COA, with the DPWH, the Office of the Ombudsman, of course, and the PNP Anti-Cybercrime Group. And this is to ensure the integrity of the whole process. Tiniyak ng Ombudsman na magiging transparent ang prosesong ito upang malaman kung may naganap na anomalya o maling paggamit sa pondo ng bayan. The office clarifies that the Cabral files are only one part of the investigation. Alleged insertions that are supposedly in these files still need to be carefully examined to determine whether these projects were actually implemented or if they turned out to be ghost projects. An insertion by itself is not automatically illegal. It will only become criminal
if it is proven to involve fraud, misuse of public funds, or non-existent projects. Samantala, pinabulaanan ni Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angeles Wansing ang aligasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may umalok sa kanya ng 151 million pesos na incentives mula umano sa kampo ni Wansing sa panahong isinasagawa ang finalization ng 2026 national budget. Ayon kay Wansing, malaya ang sinumang miyembro ng Kamara na magdesisyon para sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Gulat at galit naman ang naramdaman ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin sa akusasyong mayroon din umano siyang allocable sa 2025 budget na nagkakahalaga ng 8 bilyong piso. Giit ng former Little President, hindi aniya siya kailanman humiling, nag-endorso, nag-aproba o nagbigay ng pahintulot sa anumang proyekto ng DPWH o alokasyon ng budget sa alinmang yugto ng proseso ng pagbabalangkas ng budget. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinubukang silbihan ngayong araw ng warrant of arrest ang 2 miyembro ng Board of Directors ng Sunrise Corporation sa Legazpi City, Albay, kaugnay na umano'y korupsyon sa flood control projects. Una, pinuntahan ng arresting team ang bahay ni Noel Yapcao, ngunit dooy katulong at ang misis lamang ng akusado ang humarap sa mga pulis. Sumunod na tinungo ng mga ito ang bahay ni Consuelo Daito Aldon, ngunit wala rin ang akusado. Galing sa Sandigan Bayan ng arrest warrants at ayon sa Criminal Investigation and Detection Group Bicol, may kaugnayan ng kaso sa manumalyang flood control projects sa Mindoro. Patuloy ang paghahanap sa mga akusado na pinaniniwalaang nasa loob pa rin ng bansa. Tumugon na UNTV News and Rescue sa isang vehicular accident sa Davao City kamakailan. Kasama ng grupo ang Central 911 sa pagtulong sa biktima. Ito ang balita ni Hazel Fuerzas. Sir, proceeding sir. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Central 911 ang isang lalaking biktima sa vehicular accident na nangyari sa Katalunan Pequeño, Davao City, bandang alas 10 ng gabi, December 26. Kaya na mo lakaw, stretcher ka na mo. Stretcher na lang. Sige na lang. Tol, stretcher, tol. Kinilala ang biktima na si Hamael Mariano, 43 anyos. Ayon sa kasama ng biktima na si Fahad Unte, pabalik sana silang pamilya sa Marawi sakay ng isang van at magpapagasolina lang nang may biglang bumangga sa kanila ng isang L300 papunta sa kabilang direksyon. Higit umano sila sa 10 sa loob ng sasakyan at ang biktima ay nakaupo sa gilid na bahagi ng van. Tsaka yung sasakyan po na liliko kami sana ng sa may gasolinahan na biglang yung sasakyan na napakabilis po. Na yun po nang tinamaan kami ng yung impact niya po na nandun yung sasakyan namin sa may gilid ng gasolinahan. Parang nagkarambulan po kami sa loob. Ang pasyente ay nagtamo ng hiwa sa kanyang kaliwang pisngi at gasgas naman sa bandang kanan ng kanyang noo, na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng rescue team. Matapos mabigyan ng first aid ay dinala ang biktima sa Southern Philippine Medical Center. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natagpuan na ang tinaguriang missing bride-to-be na si Shera Diwan. Base sa inisyal na impormasyon, natunto nito sa isang lugar sa Ilocos Region. Kanina agad tumulak ang mga operatiba ng Quezon City Police, District Station 5, kasama ang pamilya ni Shera upang sunduin ito. Inaasahang makababalik ito na Maynila ngayong hapon. Samantala, kinumpirma na ng kanyang maid of honor na mayroon umanong problema sa pera si Diwan.
Ayon kay Quezon City Police District Director Colonel Randy Glenn Silvo, nakasaad sa sworn statement ni Jackie Lou Ibanez na nagdulot ng labis na stress kay Dewan ang gastusin sa pagkakasakit ng kanyang ama. On December 22, a reported sighting in Taguig was verified and found to be negative. On December 23, Shera's maid of honor executed a sworn statement revealing her emotional, financial, and family struggles, confirming that this was the second time she had gone missing. On December 24, QC District Highway Patrol Team requested CCTV footage from Magic Line Express bus. However, the company refused to cooperate. Narito naman mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delfin mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Isang malakas na winter storm ang tumama sa plains ng United States nitong linggo na inaasahang magdudulot ng snow, pag-ulan at malakas na hangin sa maraming rehiyon. Sa Upper Midwest, nagbabala ang National Weather Service sa whiteout at posibleng blizzard conditions na maaaring maging delikado sa pagbiyahe. Inaasahang lalampas sa isang talampakan ang snowfall sa ilang lugar at aabot sa 2 talampakan sa tabi ng Lake Superior. Inaasahan naman ang malalakas na thunderstorms at bigla ang pagbaba ng temperatura sa bandang timog ng bansa na magtatapos sa ilang araw na record high temperatures sa rehiyon. Sa Atlanta, posibleng bumagsak ang temperatura mula 72 degrees Fahrenheit o 22 degrees Celsius nitong linggo hanggang 25 degrees Fahrenheit o negative 3.9 degrees Celsius sa Martes ng umaga. Inaasahang magpapatuloy ang malakas na hangin, snow at freezing rain sa susunod na 48 oras sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unti-unti nang magkakaroon ng malinaw na pag-asa ang hinahangad na pagtatapos ng halos 4 na taong digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ito ay kasunod ng naging pinakahuling pagpupulong ni US President Donald Trump at Ukrainian leader Volodymyr Zelensky sa Mar-a-Lago, Florida na tumagal ng mahigit 2 oras. Ayon sa dalawang pangulo, bagamat malapit na ang posibleng kapayapaan, nananatili pa ring hindi nare-resolba ang ilang bahagi ng kasunduan. Ito ang balita ni Pong Mercado. You can say 95%, but I don't like to say percentages. I just think we're doing very well. We could be very close. There are 1 or 2 very thorny issues, very tough issues, but I think we're doing very well. We made a lot of progress today, but really we've made it over the last month. Malapit nang maabot ang kasunduan. Ito ang tiniyak ni US President Donald Trump matapos makipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Mar-a-Lago, Florida kanina. Ayon kay Trump, ilang linggo na lamang ang maaring kailanganin upang maisaayos ang natitirang mga mahihirap na punto sa negosasyon. Sinabi pa nito na nakikipag-ugnayan rin siya kay Russian leader Vladimir Putin upang masigurado ang kooperasyon ng Russia at tiniyak niyang nananatili siyang nasa panig ng kapayapaan upang wakasan ang halos 4 na taong digmaan na nagdulot ng pagkamatay ng libu-libo at pagkawasak ng maraming lugar sa Ukraine. No, not a ceasefire. The president feels strongly about that or something, but I think we're finding ways that we can get around that. But I understand President Putin from that standpoint. You know, you have to understand the other side, and you know, I'm on the side of peace. I'm on the side of stopping the war. So, but I think that's a problem that's going to get solved. Yeah. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na issue ay ang rehiyon ng Donbas na nais makuha ng Russia. Una nang iminungkahi ni Zelensky na ito ay gawing free economic zone na isa sa ilalim sa pamamahala at proteksyon ng Ukraine. Sa kabila ng mga hindi mapagkasundo ang usapin kaugnay sa teritoryo sa pagitan ng Kyiv at Moscow, tiniyak ni Trump na ang mga issue ay maaring maresolba sa pamamagitan ng diplomasya at pakikipag-ugnayan sa parehong panig. I think we're in final stages of talking, and we're going to see. Otherwise, it's going to go on for a long time.
Ipinahayag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na 70% na umano ang napagkasunduan ng Ukraine at ng Estados Unidos sa revised 20-point plan. Buo na ang pagkakaunawaan sa seguridad, kabilang ang mga garantiya ng Amerika na magsisilbing palanggalang sa posibleng muling pag-atake ng Russia. And we discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and US-Ukraine security guarantees, 100% agreed. US-Europe-Ukraine security guarantees, almost agreed. Samantala, nakatakdang magpatuloy ang mga working groups ng US, Ukraine at ilang posibleng delegado ng Russia sa mga susunod na linggo upang maisaayos ang mga detalye ng kasunduan. Kabilang na ang future control ng Zaporizhia nuclear plant at ang sequencing ng anumang posibleng ceasefire. Bagamat maraming hamon pa ang nananatili, parehong ipinakita ni Trump at Zelensky ang posibilidad na malapit nang makamit ang kasunduan para wakasan ang pinakamalaking digmaan sa Europa sa nakaraang 80 taon. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov na susuporta ang Russia sa China kung magkakaroon ng contingency sa Taiwan kasunod ng tumitinding tensyon ng Beijing at Japan. Binanggit ni Lavrov na ang posibleng aksyon sa Taiwan Strait ay nakasaad sa kasunduan ng Russia at China, kabilang ang mutual support sa pagtatanggol ng national unity at territorial integrity. Sa nakaraang mga taon, nagsagawa na ng joint bomber flights ang China at Russia na itinuturing ng Japan bilang demonstrasyon ng lakas laban sa bansa. Nagsagawa ng test fire ang North Korea ng dalawa nitong long-range cruise missile nitong linggo sa Yellow Sea. Pinangasiwaan ni North Korean leader Kim Jong-un ang nasabing pagsasabay at nanawagan ng unlimited at sustained na pagpapaunlad ng nuclear weapon ng bansa. Ayon sa South Korean military, na-detect nila ang paglulunsad ng missile sa Sunan area malapit sa Pyongyang. Layon umano ng exercise na suriin ang counter-offensive posture at combat capability ng long-range missile ng units ng bansa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marby Delphine. Magandang gabi. Siyam na overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking mula sa Myanmar ang nakauwi na sa bansa kagabi sa Kainafai Airways sa NAIA Terminal 3. Sinalubong sila ng Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Assistant Secretary Maria Regina Angela Galyas, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration at NAIA Task Force Against Human Trafficking. Agad naman silang nabigyan ng paunang tulong, pinansyal at suporta mula sa DMW at OWA. Nakatakda silang magtungo sa DMW sa January 2026 para sa legal na tulong at karagdagang case management. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagdating ng 6 na marino mula Suriname na nakaranas ng pang-abuso sa trabaho. Ligtas silang nakarating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong Biyernes ng gabi, December 26, 2025, sakay ng KLM Royal Dutch Airlines. Personal silang sinalubong ni DMW Assistant Secretary Maria Regina Angela Galyas na agad nagbigay ng tulong pinansyal mula sa Action Fund bilang paunang ayuda. Naglaan din ng Overseas Workers Welfare Administration OWA ng hotel accommodation at transportasyon pabalik sa kani-kanilang probinsya. Ayon sa mga marino, dumanas sila na hindi makataong kondisyon sa trabaho at hindi nabayaran ng sahod sa loob ng mahigit 2 buwan. Nakatakda silang humingi ng legal na tulong mula sa DMW sa January 2026. Mas maraming Pilipino ang may pagnanais na ipagbawal na ang political dynasty o mga magkakapamilyang humahawak ng kapangyarihan sa gobyerno. Maging ang pagpasa ng panukalang batas na magbibigay ng ngipin o mas malawak na kapangyarihan sa komisyon na nag-iimbestiga laban sa korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura ay sinasang-ayunan din ng mayorya ng mga Pinoy. Ito ang balita ni Nel Maribohok.
Small majority o nasa 54% ng mga Pilipino ang nagsasabing dapat agad na maipasa ng Kongreso ang Anti-Political Dynasty Bill. 18% naman ang respondents ang hindi sang-ayon at 27% ang hindi pa makapagdesisyon. Batay yan sa pinakahuling resulta ng survey ng Pulse Asia. Ayon pa sa survey results, 69% ng nasa National Capital Region o NCR ang payag na ipasa na ang panukalang batas na magbabawal na sa mga magkakamag-anak na humawak ng posisyon o elected position sa gobyerno. 59% sa nalalabing bahagi ng Luzon, 59% sa Visayas at 34% sa Mindanao. Ilang anti-political dynasty bill na rin ang naihain sa Kongreso, ngunit bigo pa rin itong umusad hanggang sa kasalukuyan. Tinanong rin ng UNTV News ang ilan sa ating mga kababayan kung ano ang kanilang pananaw sa isinusulong na anti-political dynasty bill. Mas maganda kasi nakaupo yung may mas maupo pa na ibang mga totoong tao na pwedeng tumulong sa bansa natin. Kaya kailangan payag na payag talaga ang mga buwag na yan, political dynasty na yan. Hindi ako papayag yung magkakamag-anak. Kasi pag magkakamag-anak, nagkakampihan madalas Minsan kinukonsintik pag mali Bihira lang yung hindi kuminsinti ng hindi mali. May magkakamag-anak kasi ngayon na sila pa yung corrupt. Madalas mag-asawa pa nga. Dapat lang po yung mapasa kasi parang dating kasi paulit-ulit na lang na sila na lang nakakaupo dun pag ganyan ng kamag-anak. Mga kung sino yung malakas, yun na lang yung dapat pagbigyan naman muna yung iba. Mahigit kalahati rin sa mga respondents ang nagsasabing dapat na rin bigyan ng ngipin o dagdag na kapangyarihan ang komisyon na nag-iimbestiga sa katiwalian sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. 52% ang nagsasabing dapat nang ipasa ang panukalang magtatatag ng mas makapangyarihang Independent Commission Against Infrastructure Corruption. 15% ang hindi sang-ayon at 33% ang wala pang desisyon. Karamihan rin sa ating mga tinanong ang sang-ayon sa panukalang ito. Maganda sir, maglaan sila na isang ahensya na talagang kailangan maimbestigahan yung mga pinapagawa ng government natin na talagang yung tax, yung mga budget ay nalalaan talaga sa mga proyekto at natatapos. Oo, maganda syempre. Para naman mahuli na yung mga nangungurap na kawawa kasi Pilipinas katulad ko Para sa akin, bakit gano'n ang sistema nandun na tayo tapos ngayon babaguhin na naman ulit. Parang wala rin pupuntahan kasi yung para lang sa akin parang walang pupuntahan yung pag-imbestiga nila Ang daming matataas na sangkot doon sa maraming sangkot sa mga sa flood control na yan, pero yung mga maliliit lang yung nakukulong. Isinagawa ang survey ng Pulse Asia mula December 12 hanggang 15, 2025 sa 1,200 respondents. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kadalasang star ng handaan ang lechon. Ngunit ilang araw bago magpalit ang taon, medyo matumal pa ang bentahan nito sa Laloma, Quezon City. Ito ang balita ni Benedict Samson. Hindi natin malalaman kung sa 31 baka mabili. Okay lang naman. Magiging mabili naman siguro yan. At 31 kasi nag-iipon sila ng mga pera Halos wala pang dumating na mamimili sa mga tindahan ng lechon sa Laloma, Quezon City ngayong Lunes o 2 araw bago ang pagpapalit ng taon. Ayon sa isang lechon store owner na si Nanay Corazon de los Reyes, bukod sa ilang araw pa bago ang pagdiriwang, isa pa sa dahilan ng pagtumal ng bentahan ay ang naging pagtaas ng presyo ng baboy. Pero may walk-in na. Sinabi namin mag-walk-in na lang. Kasi yung presyo hindi yung kaya nila para makapili sila. Kasi pag umorder sila, sabi nila kulang ang pera. Kaya sabi ko, walk-in na lang kayo. Kabili kayo ng medyo maliit, medyo mababa. Ganun lang. Tsaka kung kulang ang pera, 4 kilo. Pero naman kami 4 kilo. Para sa mga talagang gusto isang kilo, ganun. Para meron sila sa lamesa. Sa ngayon ay nasa 13,000 pesos hanggang 19,000 pesos. Depende sa laki ang presyo ng kada isang buong lechon. Para naman maging mas affordable ang lechon, bukod sa ganitong isang buo,
ay makakabili rin dito ng tingi-tingi o per kilo. Samantala, sa dako naman ng Divisoria sa Maynila ay unti-unti nang dumadagsa ang mga mamimili ng prutas. 2 araw bago magpalit ang taon, sinamantala na nila Nanay Evangeline Pagigan at Sol Tumaneng ang makapamili upang makaiwas sa inaasahang pagdagsa ng mga mamimili bukas. Ito naman, marami naman nabibili kasi kahit paano mura pagdating dito sa parting to. Lagi naman, kaya lang maano talaga ngayon. Maraming tao. Doon nga, hindi na makadaan, tao lang. Kasabay naman ang inaasahang last-minute shopper. Wala naman nakikitang paggalaw sa presyo ng mga itinitindang prutas sa Divisoria. Hindi na tataas. Kasi gano'n na rin. It's na 50, gano'n. Nagbentahan. Para sa presyo ng prutas, ang melon ay mabibili sa halagang 55 to 60 pesos kada kilo. Honey sugar melon na nasa 70 to 75 pesos ang kada kilo. Ang saging at dalandan ay nasa 60 pesos per kilo. Ang ubas ay 150 pesos per kilo. 220 pesos per kilo naman kung seedless. Kiat-kiat at sugar kiat-kiat ay nasa 75 pesos per kilo. Ang chiko ay nasa 120 pesos per kilo. Ang mangga ay nasa 200 pesos ang kada kilo. Mangosteen na nasa 150 pesos per kilo. Avocado na nasa 180 pesos per kilo at longga na nasa 250 pesos per kilo. Meron din namang prutas na nabibili sa kada piraso, tulad ng pakwan na mabibili sa 80 pesos kung maliit at 150 pesos naman kung malaki. Ang 4 na pirasong orange ay mabibili sa 100 pesos. 50 pesos naman ang kada piraso ng buko. Ang peras at kiwi ay 3 pieces for 100 pesos at ang 4 na pirasong lemon sa halagang 100 pesos. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natupok ng apoy ang 9 na stall ng paputok sa Sitio Estaca, Minolos, Barili, Cebu kagabi. Itinaas sa first alarm ang sunog na inabot ng halos 20 minuto bago naapula. Ayon sa impormasyon ng Bureau of Fire Protection, Barili, may 2 lalaki na bumili ng 20 pirasong triangle na paputok. Agad itong sinindihan at itinapon malapit sa mga tindahan. Umabot sa 27,000 piso ang halaga ng pinsala. Ngayong holiday season, muling nagbabala ang Bureau of Fire Protection laban sa banta ng sunog na kadalasan dumarami sa gitna ng selebrasyon at maraming salo-salo. Dahil dito, pinaigting ng BFP ang kanilang kampanya at alert status upang maiwasan ang mas maraming trahedya kaugnay ng sunog. Ito ang balita ni Joan Nano. Umabot na sa 15,606 na sunog ang naitala ngayong taon batay sa datos ng Bureau of Fire Protection. Sa bilang na ito, mahigit 30% o 6,730 ay sanhi ng electrical problems. 4,041 naman ay dulot ng open flame, habang 1,903 na insidente ay nagmula sa embers at sparks, na karaniwang kaugnay ng paputok at pailaw tuwing holiday season. Dahil sa kabi-kabilang sunog na madalas mangyari sa gitna ng selebrasyon, itinaas na ng BFP ang alert status nito mula Code Blue patungong Code Red simula pa noong December 23. Kasabay nito, nagsagawa na rin ng pagsasanay ang ahensya sa mga barangay upang maging mas handa ang mga komunidad sakaling may sunog. Yes po, sa holiday season na ito ay nailunsad na namin ang Oplan Paalala, Iwas Paputok. So puspusan na po ang aming prevention campaign dyan bago pa talagang nag-peak ang holiday season, yung inspection na ginawa namin sa mga tindahan ng mga paputok, gayon din sa mga critical infrastructure tulad ng mga hospital, healthcare, sa mga terminal ng mga bus, no, at iba pang matataong lugar. Nagbabala rin ng BFP sa publiko hinggil sa mga karaniwang sanhi ng sunog, partikular sa maling paggamit ng kuryente. Paalala ng ahensya, iwasan ang paggamit ng substandard na electrical equipment gaya ng hindi DTI-approved na extension cords. Huwag ding mag-overload ng mga saksakan, tanggalin sa plug ang appliances na hindi ginagamit at patayin ang main switch kung aalis ng bahay. Yes po, tama po, nag-overload. Ang iba dyan talagang maliban sa pabaya, no, ay gumagamit rin ng mga substandard or hindi DTI approved. Alam naman natin medyo nagkalat siya kung saan-saan at mas mura, no? So yung mga extension cord. Nagbabala rin ng BFP sa paggamit ng open flame at electrical cooking equipment.
Kasama rin sa ibinabala ng ahensya ang paggamit ng paputok at pailaw na maaaring magdulot ng sparks at mabilis na pagkalat ng apoy. Related sa paputok, meron na tayong recorded na 26 for this year. Compared last year ay may 39. So, hindi pa tayo tapos. Hindi pa, non-conclusive pa siya. Okay. Pero for this December alone ay may recorded na tayo na fire-related na pyrotechnics and firecracker ay 6. Sa halip na paputok, mas mainam ang alternatibong pampaingay tulad ng torotot, videoke o sound system. Binigyang diin ni Fire Superintendent Arroyo na tandaan ng safety acronym para maging ligtas sa sunog. S para sa sound the alarm. Kapag nakakita ng apoy, agad na sumigaw para makatawag ng tulong. A o alarm the fire department. Paalala ng BFP sa halip na gamitin ng cellphone sa pag-video ng sunog, mas maigi kung uunahin ang pagtawag sa 911 Unified Emergency System upang mabilis makaresponde ang mga otoridad. F o fight the fire. Mahalaga na may kaalaman kaugnay sa tamang pagpatay ng sunog bago makarating ang mga bumbero. E o evacuate. Agad na lisanin ang bahay na may apoy at huwag nang magtago sa loob dahil walang ligtas na lugar sa loob ng gusali na tinutupok ng apoy. T o to tell others. Ipagbigay alam ang sunog sa mga kapitbahay upang agad din silang makalayo sa apoy. Y para sa yield for fighters. Nananawagan ang BFP na sa tuwing may sunog, palaging bigyang daan ng mga bumbero na makalapit sa lugar ng insidente. Sa selebrasyon ng holiday season, paalala ng BFP, ang pag-iwas sa sunog ay responsibilidad ng bawat isa. Dahil sa isang iglap, maaaring magbago ang lahat kapag napabayaan ang kaligtasan. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panibagong provincial tour ang matagumpay na naisagawa ng Wish 1075 at KDR Music House. Sa ikatlong yugto ng pag-iikot sa buong bansa, dekalidad na song performances at nakakakilig na storyline ang hatid para sa mga wishers sa Pangasinan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Wishers are found everywhere. Nasa iba't ibang panig ng mundo at nasa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Sa ikatlong pagkakataon, dinala ng Wish 1075 at KDR Music House ang wish date papalapit sa Wishers. This time, mga taga-Pangasinan naman ang bukina sa kiligan, lungkot at saya. Pinadagundong ng Wishers of all ages ang buong Calasiao Sports Complex sa ginanap na 3rd Wish Date Love Tales Provincial Tour sa Pangasinan kagabi. Mapa Gen Z, Millennial o Gen X man, tutok sa bawat eksena ng pelikula. Game na game rin sa bawat sing-along na hatid ng Wish Date artist. Kaya naman para sa kanila, one Wish Date is simply not enough. Yes na yes! Welcome po ang Wish Date sa Pangasinan. Actually, napanood ko na po yan sa Araneta. Kami pong dalawa. No limits ka nga. Kahit ang King of Tagalog songs na si Ray Valera, gusto ring humirit ng isa pa. I found out na ang mga nanonood sa atin, masayahin, maano sila, welcoming, warm. Basta nakakanta ka sa nila, parang feeling mo naging masaya ka na rin pag-uwi. Ganun ba? Sama niyo ako ulit. I should. Nagbigay naman ng tips si OPM hitmaker Renz Verano kung paano makukuha ang kiliti ng audience. All you need is to feel the song, tapos ipadama mo sa kanila na feel mo yung song. Kasama sila sa performance. Special naman ang tour para sa budding artist na si Haki dahil hometown niya mismo ang Pangasinan. This is where I grew up and familiar faces na po yung mga nakikita ko sa audience. My family watched me, my friends, even my teachers po. Bukod sa concert-level performances, bit-bit ng fans ang lesson mula sa istorya ng Love Tales. Kasi talagang maganda ang labas. May mga istorya, tapos inaanuan ng kanta.
Sa opo, sa pag-ibig dapat ano po 'yan, sa pagdedesisyon kailangan iniisip muna po at 'yun. Marami po. Hindi naman nagtatapos ang provincial tour sa Pangasinan dahil sa 2026, marami pang lugar ang bibisitahin ng Wish 1075 at KDR Music House. At kung papipiliin ng mga artist kung anong lugar ang gusto nilang sunod na haranahin, Actually po nakapag-perform na ako sa sasabihin kong lugar, pero I wanna go back kasi ang saya po masyado ng mga tao doon and I really love the place. So I would say Davao po. Alam niyo kung saan maganda? Napunta na ba kayo ng Pampanga? Ang daming maganda doon. At saka maano din yung mga tao doon. Masayahin din. I would prefer in the Mindanao area kasi doon ako unang-unang sumikat. kahit saan pa mang lugar, Luzon, Visayas o Mindanao man, pwedeng i-wish yan. Kayo, saan nyo gustong makadatong wish? Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may hawak din siyang file sa kapareho ng mga isiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa alkalde, binigyan niya mismo ng kopya nito si DPWH Secretary Vince Dizon at ang iba pang mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang balita ni Grace Doctolero, exclusive. Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha. Pero looking at the numbers na pinapakita niya, I have the same files. Kaparehong files na may siniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang hawak din umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nakuha niyang ito noong nagsisilbi pa siyang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. At natanong niya tungkol dito si dating DPWH Yusek Catalina Cabral nung una itong humarap sa komisyon. Siguro mga 2nd or 3rd week of September ko nakuha yon sa akin. At inilabas ko yan sa ICI during the interview with first time na interview ni Yusek Cabral. At nataranta siya noon. Nung nakita niya bakit meron ako noon. Nataranta siya. Kita ko kagad Nataranta siya Tapos nung pinapa-explain ko sa kanya yung mga numbers doon. Nanginig siya Bigla siyang inubo. Humingi ng tubig. Tapos habang umiinom ng tubig, nanginginig siya. Tapos hirap na hirap siyang explain. Nagpapalusot siya Pero alam ko familiar siya doon sa ako na yun sa file na yun. Sinabi rin ng alkalde na binigyan niya ng kopya nito si DPWH Secretary Vince Dizon. Ako nagbigay sa kanya kasi nung binigay siya hindi niya alam Pinakita ko muna sa kanya Pati mga iba't ibang mga commissioners, binigyan ko rin sila ng mga files. Naniniwala si Mayor Magalong na malaki ang maaaring maitulong ng binansagang Cabral files sa investigasyon sa katiwalian sa DPWH. Oo, malaking bagay yung file na yun kasi doon mo makikita bakit nagkaroon ng malalaking pondo yung mga distrito ng engineering ng DPWH. Iba't ibang distrito niya. When in fact, yung kanilang absorptive capacity napakaliit lang naman. Bakit 2.5 at magiging 20.9 billion katulad sa Mindoro? Hindi lang yan, marami pa yan sa iba, sa Metro Manila, sa Regions 1, Regions 2, Regions, halos lahat ng nakinabang makikita mo talaga doon glaring yung mga pagtaas nun. At imposibleng hindi alam ng mga bambabatas yun. Napaka-imposible na hindi alam. Unang isiniwalat ni Congressman Leviste ang tungkol sa file na ibinigay anya sa kanya ni Yusek Cabral sa tulong ni Secretary Dizon. Ngunit sa isang panayam itinanggi ng kalihim na authenticated niya ang naturang files dahil hindi pa niya anya ito nakikita. Sa kasalukuyan, nasa pag-iingat na ng ombudsman ang computer kung saan pinaniniwala ang nakasave ang controversial files ng yumaong Yusek Cabral para sa digital forensic examination. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Palalakasin ng Department of Justice ang kanilang internal payroll controls kasunod ng pagkakaaresto sa isa nilang payroll officer na inaakusahan ng pagdadivert ng pondo. Sa inilabas sa pahayag ng DOJ, sinabi nito na nakikipag-ugnayan na rin sila sa National Bureau of Investigation para sa isasagawang investigasyon sa nasabing administrative officer. Ang tinutukoy na opisyal ay inaresto sa aktong naglilipat ng sweldo ng mga dating prosecutor sa kanyang personal bank account. Naratipikahan na ng mataas sa kapulungan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee Report para sa panukalang 2026 National Budget. Ngunit 5 senador ang naghayag ng kanilang reserbasyon sa kanilang pag-aproba dito habang 2 ang no vote. Mayroon ding ilang miyembro ng minority bloc ang hindi pumirma sa Bicam Report. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang kasunod na proseso pagkatapos ng ratifikasyon ng proposed 2026 budget? Monica, agad na ipadadala ng 2 kapulungan ng Kongreso ang kopya ng enrolled bill para sa 2026 General Appropriations Bill o GAB sa sanghay ng ehekutibo para repasuhin ng executive branch na inaasahan nating tatagal yan ng mga ilang araw para sa tuluyang pagpirma dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaasahan namang mangyayari sa January 5. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng ratifikasyon ng Bicameral Committee Report para sa disagreeing provisions ng proposed national budget ay naimprenta na rin ang kopya ng enrolled bill para sa 2026 GAB. Ito ay matapos ang nasa 5 buwang deliberasyon ng Senado at Kamara ng 2026 National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang pambansang pondo mula sa sanghay ng ehekutibo. Unang pagkakataon din na isagawa ang pagraratipika ng Bicam Report sa gitna ng 3 araw na lang na nalalabi bago matapos ang taon na dating ginagawa tuwing ikalawang linggo lang ng Disyembre. I move that we approve and ratify the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058. I so move, Mr. President. Any objection? Chair is none. The Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill 4058 is hereby approved and ratified. Sa pagratipika ng Senado ng Bicam Report, 5 senador ang bumoto ng yes, ngunit may reserbasyon. Kabilang dito sina Senators Panfilo Lacson, JV Ejercito, Loren Legarda, Risa Ontiveros at Francis Pangilinan. Nagpaliwanag rin ang ilan sa mga senador ng dahilan ng kanilang boto. Pangunahing issue ni Senador Ejercito ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Aniya, hindi ang pagpapalaki ng pondo ng MAIFIP ang dapat na focus sa budget, kundi ang direktang paglagak ng pera sa mga ospital at sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Siguro dapat i-phase out habang naayos na ang Universal Healthcare Law, gumaganda ang benepisyo ng PhilHealth, dapat dahan-dahan na sigurong i-phase out na ang MAIFIP. Kumbaga po ang MAIFIP ay ang exemption and not the rule. Ang focus po dapat ay hindi ang pagpapalaki ng pondo ng MAIFIP, kundi ang direktang paglagak ng pera sa mga ospital at PhilHealth. Kung ang nais po natin ay ang lubusang pagsasaayos ng ating healthcare system, dapat po nating ituring ng MAIFIP ay bilang first aid lamang. Para naman kay Senador Legarda, inihayag nito ang reserbasyon sa issue ng implementasyon ng mga programa sa kalusugan ng Department of Health at iba pang implementing agencies. I voted in favor of the Bicameral Conference Committee report subject to certain reservations. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019, undermining the Universal Healthcare Act, principally authored by our dear colleague Senator JV Ejercito and supported by all of us here, and delaying the transition to an institutionally guaranteed zero out-of-pocket care framework
in public health utilities and facilities. Dalawang senador naman mula sa minority bloc ang bumoto ng no sa ratifikasyon ng 2026 budget, kabilang sina Senators Rodante Marcoleta at Robin Hood Padilla. Binigyan diin ni Senador Marcoleta na ang kanyang no vote ay punsod pangunahin na ng iba't ibang financial assistance programs o ang mga ayuda. AIX, maifif, tupad. Samut-sari na ang naimbentong dagdag na listahan ng mga ayuda. Iba't ibang termino rin ang nagagamit. Ngunit patuloy lamang itong naabuso at nagagamit pampolitika. At hindi ito haka-haka lamang, Mr. President. Ang Commission on Audit na mismo ang nagsabi, bago isagawa ang ratifikasyon, kanina inihayag naman o kinumpirma ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian na hindi pumirma sa BICAM report signing na isinagawa kahapon ng tatlong BICAM conferees na sina Senador Amy Marcos, Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Monica, bunsod ng antala sa pagpapasa ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa 2026 national budget para nga dahil nga iyan sa mga bagong proseso na kanilang ipanatupad upang mapanatili ang transparency ng naturang budget, ay inihayag ni Senador Sherwin Gatchalian na ilang proseso ang plano nilang isagawa sa pagpapasa ng mga susunod na panukalang pambansang budget. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Wala pang isang minuto ay naratipikahan na ng House of Representatives ang 2026 General Appropriations Bill. Ang hakbang na ito agad na tinutulan ng Makabayan Bloc. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Jed De Resina live. Jed, ano ang dahilan na mabilis sa pagratipika ng Kongreso sa 2026 General Appropriations Bill? Monica, ipinanliwanag kanina ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Swansing na viva voce voting yung paraan ng pagboto dito sa pagratipika sa 2026 General Appropriations Bill, kung saan sasagot ng aye o nay yung mga mababatas at wala ng explanation of votes na mangyayari, kaya naging mabilis yung ratification ng 2026 General Appropriations Bill kanina dito sa House of Representatives. Session resumed. Majority Leader. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said Conference Committee report. All those in favor of the Conference Committee report say aye. Aye. All those against say nay. Mr. Speaker. The ayes have it. The said Conference Committee report is ratified. Walang isang minuto at agad nang naretipikahan ng House of Representatives ngayong araw ang 2026 General Appropriations Bill. Ito ay kahit pa may ilang mambabatas na maririnig sa nasabing sesyon na tila nagdanais magpaliwanag pa ng kanilang boto. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, ganito ang proseso o ang sistema sa retipikasyon ng budget. Actually po yung ratification naman po talaga by procedure, viva voce voting naman po talaga yun. So it actually usually just takes that quickly kasi it's ayes and nays lang naman po talaga. Pag viva voce po, usually hindi na ina-explain yung vote po. But for viva voce, generally po, it's you don't usually po, it's really just that. It's you call for a vote and then ayes and nays and then nag-rule. Kaya kaugnay nito, agad na na-adjourn ang sesyon na nakatakdang mag-resume sa January 26 sa susunod na taon. Samantala, bumoto naman ang ilang mambabatas ng no sa nasabing bill. Kaya ikinidismaya ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang hindi pagbibigay ng pagkakataon sa kanila upang ipaliwanag ang kanilang boto. Yes, may ganun lang ang boto, aye, and then nay votes. Pero there's no prohibition on the manifestation or for any one of those who register for no votes to explain for the record the no votes. Para naman kay House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago, tila walang transparency sa nasabing proseso.
binigyan nga tayo relatively mas maaga ng budget, ng report at kopya ng nangyari sa BICAM. Ngunit hindi naman tayo pinagsalita. Very telling ito dun sa buong process ng budget ngayon. Bagamat may mga pagbabago pero wala namang tunay na transparency. Dagdag pa ni Representative Elago, malaki pa rin ani ang presensya ng bilyong-bilyong ayuda na very prone sa korupsyon. Dapat sanang mas paglaanan aniya ng pondo ang paglikha ng trabaho na mas makatutulong sa mga nangangailangang Pilipino. Samantala para naman kay Makabayan lawmaker, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kapos pa rin ng budget para sa edukasyon, kalusugan maging pabahay, kahit pa ito ay dinagdagan ng malaki sa 2026 national budget. Pinuna na rin ang ilang umano'y red flag sa 2026 GAA. Ito naman yung isa pang red flag. Tulad ng sinabi ko kanina, yes, binawasan yung tinatawag nating pork sa DPWH budget, pero nilipat lang to sa iba. Ang isang malaking pinaglipatan ay yung subsidies to LGUs. No, so iba't ibang forma yan. Meron sa Calamity Fund, meron direct subsidies to LGUs, tawag Financial Assistance to Local Government Units. Kung titignan nyo, pork pa rin yan dahil gagamitin yan para sa infrastructure, ibig sabihin kalsada, tulay, building, o di kaya ayuda. No, so, nandiyan pa rin ang pork, nilagay lang sa ibang lugar at idadaan sa ibang ruta. Bumoto naman ng no si House Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice dahil sa pagkakaroon pa rin ng unprogrammed appropriations sa budget sa susunod na taon. I will question this with the Supreme Court para magkaalaman na. Ang tigas ng ulo natin eh. Kung hindi ibibito ni Presidente yung unprogrammed funds at aaprobahan niya ito, idadali natin sa Korte Suprema. Ang titigas ng ulo ng Kongreso at ng Ehekutibo. Maliwanag naman yung desisyon mismo ng isang maestrado sa Korte Suprema, si Justice Hernando. Sinabi niya na any form of unprogrammed funds is unconstitutional. Monica, sa kabila ng mga ito, kumpiyansa si Representative Swansing na yung bersyon ng kanilang 2026 national budget ay malinis dahil aniya wala itong pork barrel o wala itong anumang insertions at kumpiyansa din siya na walang anumang i-veto ang executive dito sa ipinasa nilang version ng 2026 national budget. Ayan man update, balik sa inyo Monica. Maraming salamat, Jed Neresina. Ilang araw na lamang at nalalapit na pagpapalit ng taon, muli nagpaalala ang Philippine Animal Welfare Society o POS sa publiko na iwasan ang paggamit ng paputok, lalo na kung may alagang hayop. Ayon sa POS, hindi lang ingay ang epekto nito sa mga hayop, kundi nag-iiwan din ito ng toxic waste at maaaring magdulot ng long-term trauma and stress. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Kasi nga, yung paggamit ng paputok nakaka-damage, nakaka-destroy na environment, yung ating air pollution, noise pollution, nandyan na lahat. Tapos yung trauma na idudulot nito sa ating mga alagang hayop, sobrang tindi. Kung sa atin, nakakasakit yung malakas na putok, mas lalo na sa ating mga alagang hayop. Malalakas na putok, kumikislap na ilaw, toxic effects at long-term trauma. Ito ang mga pangunahing bantas sa mga alagang hayop, bunsod ng paputok ngayong papalapit na ang pagpapalit ng taon. Ang pet owner na si James Mark, tila taon-taon ng drill ang paraan para pakalmahin ang siyam na alagang hayop kapag may putukan. Kanya-kanya kaming palitan, niyayakap na namin sila kasi para lang kumalma sila. Kasi nagkakagulo sila, di nila alam saan sila magtatago sa loob ng bahay. May puputok sa gilid ng bahay, malakas. Lalong nagtitrigger sila. Aniya, hindi na rin nila na-enjoy ang manood pa sa mga fireworks display sa labas ng bahay dahil kailangang magsara ng pinto at unahin ang kalagayan ng mga alaga nilang aso na nai-stress kapag nakakarinig ng malalakas na putok. Wala, ganun, babantayan namin sila. Hindi kami makapag-enjoy sa labas na talaga nakikita namin kung anong kaganapan kasi sila yung priority namin sa loob ng bahay. Yun. Tapos magpapaagaw kami ng mga treats nila para lang kahit papaano yung attention nila
mawala. Pero talaga minsan nadadaig talaga sila nung kaganapan sa labas. Kapag sumasapit ang pagpapalit ng taon, kasama sa apektado ng malalakas na paputok ang mga alagang hayop. Kaya naman may paalala at tips ang Philippine Animal Welfare Society sa mga dapat na gawin upang mapangalagaan ang ating mga alagang hayop kapag ganitong sitwasyon. May mga reports kami ng mga dogs na yung talagang days after nung putukan, nanginginig pa rin. And then yung iba meron ng long-standing trauma na ayaw na nilang dumabas para magwiwi or pumupo kasi na-associate na nila yung labas with yung putukan. Ayon pa kay Attorney Ana Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society o POS, hindi lamang alagang aso o pusa ang apektado ng paputok kundi maging ang iba pang mga hayop. Lahat, across the board, from dogs, cats na sensitive ang hearing, tapos yung mga birds, hindi pa natin kinakount yung mga ruminants like yung goats and cows. Ang sabi ng vet namin kahapon, yung mga palara ng paputok na nag-spread sa bukid, yun daw yung nakakain ng mga goats and mga cows. And marami din dinadala sa kanila kasi nga naka-ingest ng toxic waste from mga firecrackers na pinaputok. Samantala, ilan naman sa mga palatandaan na dapat mapansin kapag stress na ang mga alaga ay ang matinding panginginig, labis na paglalaway, pagkabalisa o hindi mapakali at palipat-lipat sa lugar, pagtatago at pagkawalan ng gana sa pagkain kahit inumin. May paalala rin ng POS sa mga pet owner na hindi sa lahat ng alaga ay applicable ang pagyakap para pakalmahin ang mga ito. So, ang safest way is to keep the dog in a place where it is the most quiet part. And then sa umaga ng December 31, siguro i-exercise na natin yung mga dogs para pagdating ng gabi, pagod na sila. And let's make sure secure lahat ng mga doors and windows. Kasi ang number one na incidence ng lost pets ay tuwing New Year's Day. Paliwanag pa ng POS, maling paniniwala rin na dapat sanayin ng mga alaga sa malalakas na tunog para hindi sila matatakot. Paalala ng Animal Welfare Advocate Group, mas mahusay na mga pet owners ang mapanatiling kalmado at huwag iparamdam sa kanilang mga alaga ang takot o pagkataranta upang hindi maipasa ang stress at anxiety sa mga hayop. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 2 araw bago ang pagpapalit ng taon, nagsimula ng tumaas ang presyo ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Pinapayuhan naman ng Bulacan Public Health Office at Bureau of Fire Protection ang publiko na mag-ingat sa paggamit ng paputok kasunod ng naitalang 15 firecracker-related injuries sa lalawigan. Ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, ano ang mga hakbang ng LGU at BFP upang mas mahigpit na maipatupad ang pagbebenta ng iligal na paputok, lalo na ngayong papalapit ang bagong taon? Magandang gabi, Monica. 24/7 o gagawin ng magdamagan ang pagbabantay ng hanay ng PNP, Bureau of Fire Protection, kasama ang mga rescue unit dito sa Bukawi, Bulacan dahil nga sa inaasang pagdagsa ng mga mamimili, kasabay nito ang pagkalat ng maraming mga iligal na nagtitinda ng paputok dito sa lugar ng Bukawi, Bulacan. Mas tumindi pa ang pagdagsa ng bumibili ng paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa mga dealer, lalo na sa huling 2 araw bago ang bagong taon, inaasahan nilang darami pa ang mga mamimili mula sa iba't ibang probinsya. Kabilang dito si Mang T. Manalo mula sa San Pablo, Laguna at si Sara Sanchez mula sa Pasay na bumiyahe kasama ang pamilya para bumili ng murang paputok. Pero nabigo sila dahil tumaas ang presyo kumpara sa nakaraang araw. Medyo mataas. O siyempre, pili ka na yung quality na mura pa na paputok. Ingat lang sa pag-carry ng fireworks. Family kasi namin, we make sure na yung kids nanonood lang. So dapat yun yung pairalin sa mga bawat pamilya na huwag paglaruin yung bata at saka may safety precaution na dapat may mga pang-light sila na mas mahaba para hindi sila lalapit mismo sa fireworks.
Ayon kay dealer na si Josie Navarro, isa sa dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ay ang kakulangan sa stock mula sa mga manufacturer. Halos doble na ang presyo ng mga kilalang pamputok gaya ng sawa, kwitis at luces kumpara sa nakaraang taon. Paliwanag ni Aling Josie, kahit mahal, tiniyak niyang maituturo sa mga mamimili ang ligtas na paggamit nito, lalo na sa mga bata para iwas disgrasya. Ayon sa Bulacan Public Health Office, mula December 21 to 2028-2025, umabot na sa 15 ang kaso na 10 lalaki at 5 babae ang nabiktima ng paputok. 6 na kaso ay edad 10 to 19 years old, 3 sa 20 to 29 years old, 3 rin sa 30 to 39 years old, 1 sa 10 years old pababa at 2 senior citizen. Ang mga naputukan ay mula sa Baliwag, Kalumpit, Giginto, Marilao, Norsagaray, Plaridel, San Jose del Monte, San Rafael, Santa Maria at Angat. Ilan sa kanila ay naputukan ng kwitis, whistle bomb, 5-star, fountain, pillbox, boga at Judas belt. Monica, sa sitwasyon ngayon dito sa Bukawi, Bulacan, inaasahan na nga na tuloy-tuloy na ang pagdagsa ng mga mamimili dito ng mga paputok, kung saan makikita nga natin ngayon na talagang mahaba na at pila ng mga bumibili ng paputok, at hindi lang dito sa tindahan na ito, maging sa iba't ibang mga tindahan, nasa 70 tindahan ng paputok nga. PNP at bawal-bawalan dito na manigarilyo at mag-testing ng mga paputok, lalo na ito'y delikado at hindi pinapayagang bentaan ng paputok ang mga bata. At patuloy pa rin ang ginagawang pagbabantay nga ng PNP dito sa lugar, kung saan nga ay kung may mahuhuli pa na karagdagan doon sa 5 na nahuling nagbebenta ng illegal na paputok dito sa Bukawi, Bulacan. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Mr. Torres. Dagdag kaalaman po, hindi ba kayo nagtataka bakit mayroong mga taong expressive, madaldal, at kung ano-anong sinasabi kapag kausap mo sa chat o kaya sa cellphone, pero kapag kaharap mo na, napakatahimik? Bakit kaya? Ayon sa psychology at neuroscience, mas expressive tayo sa chat dahil mas mababa ang pressure. Kapag kausap mo ang tao sa personal, sabay-sabay gumagana ang utak mo. Yung body language, tono ng boses, reaksyon ng kausap. Lahat yan nakaka-trigger ng anxiety sa ibang tao. Sa chat, iba ang nangyayari. May time ka mag-isip, mag-edit at magpahinga bago mag-reply. Ito ang tinatawag ng psychologist na asynchronous communication. Mas kontrolado ang emosyon, mas kalmado ang nervous system. Ibig sabihin, hindi ka mahiyain. Mas emotionally regulated ka lang kapag may oras kang magproseso. Kaya minsan, mas madali mong masabi ang I miss you o kaya I love you sa chat kaysa harap-harapan. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil mas safe para sa utak mo. So next time na may magsabi sa'yo na ang tahimik mo naman sa personal, tandaan mo, hindi ka hinaan yan. Communication style yan. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamon ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat at shoutout kina Franklin Maligang, RJ Repolono, Zachary Malvaz, Christian Pagal, Elmer Galisanaw at Ramon Gaburno Jr. Samantala, narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 37:16 na nagsasabi, mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid kaysa sa kasaganaan ng maraming masama.
At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.